Good morning po guys, kumusta po kayo lahat dyan guys? Sana sa umagang ito, nasa maayos lang po tayo na kalagayan. Wala, may pakita lang ako sa inyo guys. Itong gamot na ginagamit namin. Ito guys, oh. Pangalan nito, Lanit. Tapos ito po yung hitsura niya. Powder siya, kulay blue. Bali, matagal na rin namin itong ginagamit sa project. Siguro mayroon na siguro tong sobra 20 years na ginagamit namin. So itong gamot na to, ito yung lagi namin ginagamit dahil hindi siya mabaho pag ini-spray. Maliban doon, medyo matapang siya ng kunti kaysa ibang mga product na pesticide. So maliban doon na matapang siya, hindi siya mabaho kung i-spray natin sa halaman. Bali, maliban doon guys, marami din siyang sakop na mga peste na kaya niyang patayin, yung nakalista dito. Nakalista dito sa label. Tapos pwede siya sa halaman, sa mga flowering plants, tapos sa mga vegetable. So ang mga magsasaka gumagamit din dito. So ang paggamit dito guys, may label naman po siya dito na nakasulat. So kapag nag-spray po kayo dito sa gamot na to, sundan nyo na lang itong label. Yung ratio na ginagamit nila dito guys, 1 to 2 tablespoon per 16 liters na tubig. Yung napsak natin na dito sa likod, yung ginagano natin pag bumba, 16 liter po yun. So ang timplada po noon, 2 kutsara. Pero since ang practice namin dito sa sa gardening, ang practice namin yung makatipid tayo sa gamot. So ang ginagawa namin, kung alin lang yung tama ng halaman, doon lang din tayo nag-i-spray. Kasi sa landscaping naman, sa isang area, halimbawa ang bahay mo mga 1,000 square meter, tapos nasa gitna yung bahay mo, sa paligid na puno mo ngayon yung halaman. So para maganda yung yung landscape ng bahay mo, kailangan paiba-iba yung halaman mo. So dahil nagpapaiba-iba yung halaman, kung minsan ang isang variety na halaman kinakain ng insekto, pero yung katabi hindi naman kinakain. So kung alin lang yung kinakain, doon lang po kami nag-i-spray. So kaya bumibili kami ng sprayer na ganito. So ito, 2 liters po yung laman nito. So dahil ang ratio dito sa sa pack na to, 2 tablespoon per every 16 liter. So 2 liters naman yung ginagamit natin maliit. Nag-reduce. So dahil 2 liters lang siya, so 1/4 lang ng tablespoon ang ikarga namin doon. Pero kung mag-spray tayo sa pangkalahatan, halimbawa na piste po talaga yung natin, buong paligid, gumagamit po tayo ng power sprayer. Tapos yung linagyan natin ng tubig, doon tayo naghahalo ng chemical sa drum. Halimbawa yung yung drum nyo mga 1,000 liters yung laman. So i-divide mo yun doon sa sa 16 liter na tubig para makuha mo yung kung ilang tablespoon doon sa 1,000 liter. Pag makuha mo na kung magkano ng answer doon, tapos i-times mo na doon sa sa per tablespoon sa per every 16 liter. So sa pag-spray guys, kailangan po talaga natin yung makuha natin yung tamang timplada sa gamot. Kasi bawal po tayo magpasobra sa alin man mga gamot, pesticide man yan, fungicide man yan, herbicide man yan. Kailangan wag tayong magpasobra. Sumunod po tayo talaga sa label dito. Sundin natin to. Kasi kung mapasobra, halimbawa itong gamot na to, pag mapasobra mo to sa timplada,
halimbawa yung 16 liter na tubig, 2 kutsara yung recommended, pero ang linagay mo 5 kutsara. So halimbawa pag ang uod na esprehan mo namatay, tapos itong uod nakita nung maya, tinuka ng maya, pati din yung maya namamatay. So ganoon din yun sa mga gulay guys. Halimbawa nasa probinsya kayo, nagtatanim po kayo ng gulay, habang nag-i-spray kayo, sundin talaga natin yung recommendation. Kasi pag halimbawa may mga alaga kayong manok doon sa paligid, natuka ngayon yung uod na natamaan sa pag-i-spray nyo, namatay, pati din yung manok nyo na mamamatay. Kaya yung yung mga nasa probinsya, halimbawa mayroon siyang palayan pero nag-alaga naman siya ng mga manok, tapos napiste yung palay niya. So yung manok niya, kukulungin muna niya ng mga 1 linggo, kung minsan sobra pa sa 1 linggo, para hindi mamatay doon sa pag-i-spray. Kasi yung manok, naghahanap po talaga ng mga uod yan. Maliban doon sa kukulungin mo yung mga manok mo, yung mga kapitbahay mo rin, aabisohan mo rin na mag-spray ako sa aking gulayan, sa aking palayan. Kulungin nyo muna yung mga manok nyo, upang sa gayon hindi ka makahanap ng mga kalaban doon sa kapitbahay mo. So ganun lang ang sikreto niyan guys. So itong gamot na to, itong lanit na to, maliban doon sa matapang siya, may problema din dito guys. Ang problema dito, halimbawa na buksan mo na to, pagkabukas mo to, nagbawas ka na ng pang spray mo, dapat silyado din to. Kasi may to siya dito guys, habang binubuksan mo to, may lock din dito siya, may lock. Dapat wag mong iwan na naka-open to, dahil ito kinakain to ng gamo-gamo, yung mga lumilipad sa ilaw guys, yung maliliit. Kinakain nila to sapagkat yung amoy nito gustong gusto nila. Kaya pag naanuhan mo to, tawag nito, na iwanan mo na to na naka-open, papasukan to ng maraming gamo-gamo hanggat mamatay sila dito sa loob. Tapos sa pag-spray mo na ngayon, yung hose ng sprayer mo, tapos yung nozzle ng sprayer mo, magbara-bara na doon. Kaya naabala ka na tuloy sa trabaho. Bagaman ang mga sprayer ngayon, yung 16 liter na sprayer, mayroon po siyang salaan doon sa pagbukas mo ng takip, may pa doon siya, may salaan. Pero itong gamo-gamo, kung minsan dahil nabubulok na siya dito, hindi na maano doon sa salaan, dumidiretso na, sumasakay na sa tubig. Kaya ang resulta, pag spray mo, babara siya doon sa sprayer mo. So ganun lang guys. Sa susunod nating mga video, pag-usapan naman natin yung iba pang mga gamot, kagaya ng fungicide, tapos yung herbicide. So dahil sa ating paghahalaman, marami pa tayong gamot na ginagamit. So kailangan alam po din natin yung mga gamot. Kasi pag hindi po natin alam, kung minsan sasablay tayo, lalo na kung gulay, sasablay tayo, yung gulay kinakain, pati din yung kumakain ng gulay, magkakaproblema din. So kailangan mayroon talaga tayong alam sa paggamit ng mga chemicals. So yun lang guys, salamat sa panonood nyo guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. At huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-comment na rin sa ating video guys. Maraming salamat guys.